in your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the floods, and I will be still, know you are God. Undress my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the floods, and I will be still, know you are God. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Amen. Mananatili kailan pa man. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maibigin. Panginoon, salamat sa mahihirap na sitwasyon na kasama ka namin. Salamat sa panahon na kailangan namin ng kasama at hindi nyo kami iniiwan, hindi nyo kami pinababayaan, Panginoon, bagkos kami po ay inyong sinasamahan. Lord, alam ko may mga kapatid ngayon na may mga mahihirap at mabibigat na sitwasyon na kanilang pinagdadaanan, Panginoon. Kaya ninyo na kayo po ang kumilos, Panginoon. Kayo ang madakila, O Diyos. Kayo ang maramdaman nila nakakampi at kasama, Panginoon, sa kanilang mga laban sa buhay. Patawarin nyo kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala at hayaan nyo, Panginoon, na kayo po ang maghari sa amin sa umagang ito. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Good morning sa bawat isa sa atin, mga kapatid. At sa Joshua chapter 1 verse 9, sabi niya dito, Joshua chapter 1 verse 9, alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Ako si Yahweh ang iyong Diyos, ay isa sa iyo saan ka man pumunta. Sa oras na yan, sa panahon na yan, si Josue ay meron siyang assignment. Meron siyang gagawin na kung saan iniuutos ito ng Panginoon na gawin niya, ngunit merong takot at pangamba sa kanyang puso. Dahil siya yung papalit na leader ng mga Israelites on that time, na si Moses ay namatay na, siya yung kasalukuyan na nagli-lead sa mga Israelita. At take note po, yung mga Israelita na yan ay matitigas ang ulo at palasamba sa mga Diyos-Diyosan. At hirap na hirap silang pasunurin ni Moses. At nakita yun ni Josue. Ngayon nung namatay si Moses,
ang papalit sa kanya ay si Josue. Kaya nagkaroon ng suliranin itong si, paano kaya to? Paano ililit itong mga Israelites na ito? Marahil may ganong damdamin si Josue kasi siya yung papalit eh. At ang sabi ng Panginoon sa kanya na, Josue, huwag kang mag-alala. Kasama mo ako. Gaano po tayo katapang kapag tayo ay merong kasama na alam mo na hindi kanya pababayaan at alam mo na hindi kanya iiwan. Amen? Laging binabanggit, pinapaalala sa atin na kasama natin ang Diyos. Amen. Kapatid na Shelo, kasama natin ang Diyos. Ate Shelo, Sister Aileen, Ninang Maricel, dyan sa Villaremedios, kapatid na Cesar, kapatid na Shirley, amen po ba? Kasama po ba ninyo dyan ang Diyos? Kapatid na Angelica Salvador, amen. Sister Aileen, Sister Angelica. Amen po ba? Sister Lynn Alcoran. Kasama po ba ninyo ang Diyos? Now, may mga pangyayari minsan sa buhay ng mga tao na kung saan ay ito yung naghihiwalay sa atin sa Diyos. Noong si Adan at saka si Eva ay nagkasala, ito yung naging dahilan para maihiwalay sila sa piling ng Diyos. And even this time, kapag tayo ay nagkakasala, naihihiwalay tayo sa Panginoon. No? Sabi nga nila, muli mong ipinapako ang Panginoong Hesukristo. Kaya yung mga tao na nananatili sa pagkakasala ay hirap na hirap talagang makasunod sa Diyos. No? At mahirap talagang bagay yan. Kaya nga napakahalaga na every morning ay meron tayong devotion. Nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon para lagi nating mapaalalahanan na manatili tayo sa piling ng Panginoon. Ngayon, bakit ko po kayo tinanong kung kasama ba ninyo ang Diyos? Kasi may mga pangyayari, may mga sitwasyon na kung saan ay naihihiwalay tayo sa Diyos. Humihiwalay tayo sa Diyos. No? Ano yung mga sitwasyon nyo po ngayon? Sige po, sharing sana. Ano? Maganda yung group discussion sana na gano'n, sharing. Ano yung mga sitwasyon ninyo ngayon na pinagdadaanan na masasabi nyo, ang hirap, pastor. No? Nahihirapan ako, pastor. At yung may mga trabaho, minsan hindi mahirap yung trabaho, madali lang daw yung trabaho, sabi ng mga OFW minsan. Pero yung mga katrabaho mo, ay ang hirap na pakisamahan. Meron din mga pangyayari sa buhay na kung saan ay, alam ba, kahirapan. No? Nabaon ka na sa pagkakautang, o nahihirapan ka kung saan ka kukuha ng allowances ng mga anak mo, o pangkain ninyo sa araw-araw. No? Yun yung mga mahihirap na sitwasyon. Ano pa? Yung kaibigan mo, akala mo, kasama mo, kakampi mo, iniwan ka. Yung karelasyon mo, boyfriend mo, girlfriend mo, ay akala mo forever na kayo. Pero pagising mo sa umaga ay namulat kang wala na siya. Mga kabataan talaga yan. May mga sitwasyon at mga pangyayari sa buhay na minsan ay ito yung naghihiwalay sa atin sa Diyos. Ano-ano kaya ang mga makapaghihiwalay sa atin sa Diyos? Puntahan natin sa Roma chapter 8 verse 31 to 39. Romans chapter 8. Sabi ng Ninang Maricel, amen po. Angelica Salvador, amen. Kapatid na Eileen, yes pastor, palagi natin kasama ang Panginoong Diyos saan man tayo magpunta. Amen. Kapatid na Shasha Shell is watching. Saang bansa po kayo, Sister Sha? Salamat sa Panginoon. Blessed morning, Pastor, sabi naman ni Ate Shelo. Diyan na po kayo. Sabi ko kanina, Romans chapter 8, verse 31. Tignan natin yan. Ano nga ba yung makapaghiwalay sa atin kay Kristo? May mga tanong dito na kayo mismo ang sasagot. Romans 8:31 to 39. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung
ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Lagi nating ginagamit na, if God is with me, who will be against me? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Pakinggan niyo pong maigi mga kapatid. May mga tanong dito mamaya. Good morning, Sister Melvi Salcedo. Si Kristo bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa ang namatay at muling nabuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Ito yung tanong. Verse 35 na po tayo. Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Amen. Ito, pakinggan natin maigi, may tanong dito na kung saan, sino ang makapaghiwalay sa atin kay Kristo? Kasi lagi nating nababanggit na kasama ko ang Diyos, saan man ako magpunta, kasama ko ang Diyos, ano man yung pagsubok na pinagdadaanan ko, kasama natin ang Diyos. Pero may mga sitwasyon, pangyayari na kung saan ay tinatanong tayo, ito na ba yung makapaghihiwalay sa iyo sa Diyos? Kasi kapag dumaraan ka ng mga mabibigat na pagsubok sa buhay, may mga tao na ayaw nang magsimba, ayaw nang pumunta ng church, ayaw nang papasukin sa bahay nila si pastor para ipanalangin sila. Hinihiwalay na nila yung kanilang sarili sa Panginoon. Kaya ang Biblia ay may tanong siya dito, sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang paghihirap ba? Sige. Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Ayon sa nasusulat. No? So, yun na yung mga tanong. Isa-isahin nga natin yan muna. Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang kahirapan ba? Kapag ikaw ba ay nahihirapan na, no, financially, physically, meron kang sakit, kapag ikaw ay nahihirapan na, aalis ka na ba sa Panginoon? Noong panahon na si Job ay nagkaroon siya ng matinding pagsubok, ipinahintulot ng Panginoon na siya ay masubok, na wala lahat sa kanya. No? Namatay yung mga anak niya. Talagang nakaranas siya ng kahirapan. Pero anong sabi ni Job? No? Sabi niya, sa Diyos ako nanggaling, sa Diyos rin ako babalik. Sabi niya, hubad akong mula sa aking ina, hubad din ako na babalik sa Panginoon. Walang-wala ako nung dumating ako sa mundong ito, babalik ako sa Panginoon na walang-wala din ako, wala akong maidadala. No? Naalala ko na yung kwento ko nung nakaraan si Alexander the Great. Siya pala yon na yung kwento niya ay isa siyang mayaman, isa siyang hari, no? Pero nung mamamatay siya, ang request niya ay gusto niya na ang magbuhat ng kanyang coffin ay yung pinakamagaling na doktor sa panahon na yan. Yung mga golds niya ay ilalatag doon sa kalsada at tatapakan lang siya. At yung kamay niya ay nakalabas na naka-open na ganyan sa labas ng kanyang kabaong. Sumisimbolo na kahit pinakamagaling na doktor sa mundong ito, no? Kapag kukunin na yung buhay mo, wala silang magagawa. Yung kayamanan mo, kahit gaano kakayaman, kung kukunin na ng Diyos yung buhay mo, hindi mo pwedeng bayaran o bilhin yung iyong buhay. Gaano kapakayaman yan. No? At sabi niya, wala kang maidadala pag bumalik ka sa Panginoon. So, sino nga bang makapaghiwalay sa atin kay Kristo? Ang gutom, ang kahubaran, ibig sabihin nito yung walang-wala ka, yung dahil wala kang bahay, no? Wala kang... May mga matagal na sa abroad, wala pang bahay sa Pinas. Minsan ay, yun ba yung makapaghihiwalay na sa atin kay Kristo? Hindi na ba tayo magpapatuloy? Kahit naman sa Pinas, Pastor, makikibahay lang kami. Praise the Lord, meron kayong tinutuluyan na bahay. Appreciate the blessings in your life. Huwag laging nakatingin sa mga negative. Amen. Favorite pala ni Sister Eileen to eh. One of my favorite verse, Romans chapter 8 verse 31. Sister Melvi Salcedo, blessed morning Pastor. Amen. Blessed morning po. Minerva Valdez Tagiman. Ayan. Watching. Ano? Sino? Sige, sagot po kayo. Ano yung makapaghihiwalay sa inyo kay Kristo?
Verse 36 na tayo. Ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo, nanganganib kaming mamatay buong maghapon. Ibinibilang kami ng mga tupang papatayin. Hindi. No? Ito na yung, alam nyo yung lahat ng mga tanong kanina, no? Kung yung paghihirap ba ang makapaghiwalay sa atin kay Kristo, o tabak, o alinmang na sitwasyon. Ang sabi dito ni Apostle Paul ay hindi. Hindi ito yung makapaghiwalay sa akin kay Kristo. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Amen? Kapag ikaw ay kasama mo ang Diyos, itong mga sitwasyon na ito ay hindi ka ihihiwalay. Hindi ka lalayo sa Diyos. No? May mga tao, may mga Kristiyano na noong nasa bansang Pilipinas sila, nagsisimba sila, na pagdating naman sa ibang bansa, no? Lagi ko nababanggit, OFW po kasi ang inyong pastor dito. Ako po ay isang factory worker at salamat sa Panginoon naman, may pagkakataon na ganito. Nung pumunta sila ng ibang bansa, alam nyo, ang hahanapin pa rin ng taong yan? Church, mga Kristiyano, mga ka-fellowship. Ang taong merong pananampalataya sa Diyos, kapag meron siyang mga bagay na ginagawa, ang lagi pa rin niyang pinupuntahan ay ang presensya ng Panginoon. No? Tanungin niyo yung mga OFW. Lahat ng OFW nanalangin yan na sana matanggap sila sa mga company na pinag-applyan. Amen po ba? Pagdating sa abroad, hindi lang trabaho ang binigay. May sahod pa po kami. No, yung mga naghahanap ng trabaho, kahit saan man, sa abroad man o dyan sa bansang Pilipinas o saan mang lugar kayo. No? Kapag naghahanap kayo, nagpipray kayo na sana pagkalooban kayo ng Panginoon ng magandang trabaho. Tapos kapag meron na kayong magandang trabaho, nakalimutan nyo na ang Diyos. Ang sakit naman nun, nagpray ka na magkaroon ka ng anak. Tapos nung nagkaroon ka ng anak, Pastor, hindi ako makapunta ngayon kasi binigyan ka ng bahay. Pastor, hindi ako makapunta ngayon sa church kasi walang magbabantay sa bahay. Kaya sabi ng sabi ng pastor na nagpray noon, hindi ko na lang sana pinagpray to na magkaroon ng bahay. Yun pala ang naging hadlang para makapunta ng church. Yun pala yung naghiwalay sa kanya sa Diyos, no? Yung mga ari-arian, yung meron ka ngayon, yun na pala yung nakapaghiwalay sa'yo sa Diyos. Magising po tayo ngayon, mga kapatid, sa katotohanan na excuse me, na meron tayong mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, trabaho, kayamanan, kapangyarihan, no, mga posisyon, ibinigay yan ng Diyos na pagpapala sa atin, ngunit hindi yan yung makapaghihiwalay sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Kapatid na Angelica Salvador. Kadalasan ang lahat ng problema, Pastor, ang dahilan kung bakit humihiwalay sa Diyos. Pero pag nag-grow na ang pananampalataya mo, ay lahat ng problema ina-accept mo siya at as a blessing in life. Oh, amen? Praise the Lord. Kung nagkaroon ka na ng ganyang pananaw na kapag may dumating sa'yo na problema, na pagsubok, i-accept mo siya na positive na, Lord, alam ko meron kang dahilan kung bakit nangyari sa akin to. Kung bakit ipinahintulot mo ito, Lord God, ay meron itong purpose. Good morning, bro John. John Mark Santiago, watching yan from Taiwan. Praise the Lord. Kasama ko rin yan na nag-apply at kung magtatanong kayo kay Kuya John Mark, magtatanong kayo kung gaano kahirap mag-apply papunta sa abroad, ay yan yung isang nakaranas yan dahil almost a year yata yung kanyang pag-a-apply, pero hindi siya sumuko at nagtiwala sa Panginoon. Ngayon po nasa na rin yan, nasa abroad na rin, purihin ng Panginoon. Kaya may dumating, parang ganyan yung pagsubok na yan, may dumating na pagsubok, pero sabi ni Sister Angelica, kapag nag-grow ka na sa pananampalataya, lahat na ay ituturing mo siyang positive. Kapag may mga naninira sa'yo, hindi mo siya... Gusto nyo basahin natin yan? Sige. Maganda yun eh.
Ayoko magsalita ng magsalita na sa sariling opinion ko lang. Ang nais ko ay ang salita ng ating pong Panginoon. Sige, punta tayo sa Daniel muna. Punta muna natin yung Daniel. Pupunta na ba tayo doon? Nalito tuloy ako kung saan pupunta. Sige, unahin muna natin si Daniel, tapos kapag nakita natin yung kwento niya, pupuntahan natin yung sinasabi ko. Ito. Daniel chapter 6. Kung may kayanin pa ng oras. 6:53. Sana kayanin. Sige po, samahan niyo ako sa Daniel. Daniel chapter 6, verse 1 to 24. Tignan muna natin yung sitwasyon kasi nabanggit ko kanina, ang bawat isa sa inyo meron kayong kanya-kanyang sitwasyon. At ang tanong dyan, yan na ba yung makapaghihiwalay sa inyo kay Kristo? At yung pamumuhay ba natin bilang Kristiyano ay lagi bang maganda yan? O kaya ay walang problema, walang pagsubok? Kapag wala kang ginagawa namang masama, ay okay lang ba yung tuloy-tuloy lang ba yung daloy ng buhay mo? O meron pa rin mga something na mangyayari sa iyo, mga pagsubok at kahirapan na mangyayari sa iyo? Daniel chapter 6, verse 1 to 24 po. Sis, pakisulat. Si Haring Dario ay humirang ng 120 gobernador at itinalaga niya sa buong kaharian. Pinili niya si Daniel at 2 pang katao upang mamahala sa mga gobernador. At si Daniel ay pinili siya para mamahala pa sa mga gobernador pa. Ibig sabihin mataas talaga yung kanyang tungkulin. At sige, tuloy ko ng basahin. Iyan, nagalang na. Si Daniel ang naging pangunahin sa 3 tagapamahala at sa mga gobernador dahil sa pambihira niyang karunungan. Dahil dito inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala ng buong kaharian. Kaya ang 2 kasama niya, pansinin niyo to, kaya ang 2 kasama niya at tagapamahala at mga gobernador ay humanap ng maibibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit wala silang makita sapagkat laging tapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Amen. Laging tapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Wala siyang ginagawang labag doon sa batas ng kanilang bansa. No? Isa siyang mabuting tao, isa siyang magandang huwaran. No? Pero meron pa rin mga tao sa kanya na merong crab mentality na kung saan ay hihilain siya pababa. Gusto siyang siraan. Kaya mga kapatid, lagi kong binabanggit na kapag yung mangga ay mabunga, binabato lagi yan. Kaya asahan mo din na kapag gumawa ka ng mabuti, no, ay andyan pa rin yung mga tao sa iyo. Nasisiraan ka at gagawa ng hindi maganda sa iyo. Pero paano ka magre-react kapag ka merong mga ganyang sitwasyon? Kita nyo to. So, yung mga tao na yon na kumokontra kay Daniel, sige, punta sila kay hari na sabi nila, Hari, maglabas po kayo ng ganito. Suggestion po namin, gumawa kayo ng rules na walang ibang tao na mananalangin sa ibang Diyos kundi sa ribulto na ipapagawa ninyo. At nagkaroon sila ng ganun. Alam nila na susunod pa rin si Daniel sa ipinag-uutos ng Diyos. So nagkaisa silang humarap sa hari. Sinabi nila, mabuhay ang Haring Dario. Mga plastic. Pa ganun pa eh. Pasip-sip. Joke lang po yun, Kaya lang, ganun talaga yung mga tao. Wala tayong magagawa dyan. Kami pong mga tagapamahala ng kaharian, ng mga gobernador, katulong ng gobernador, at mga tagapayo ay nagkaisa ng palagay. Mabuti po ipag-utos ninyo na sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o tao liban sa inyo. Sino mang hindi susunod sa utos na ito ay ihahagis sa kulungan ng mga leon. So kapag hindi susunod, ihahagis sa kulungan ng mga leon. To cut the story short, nalaman ito ni Daniel at verse 10. Nang malaman ni Daniel na ang gayong kautusan ay nalagdaan ng hari, siya'y umakyat siya sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan at sa tapat ng bintanang nakaharap sa Jerusalem ay lumuhod siya at nanalangin sa Diyos 3 beses maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Nung nagkaroon ng problema, nung nagkaroon ng paninira kay Daniel, ano yung kanyang naging solusyon? Hindi po siya nag-post sa Facebook, mga kapatid, na
nung sinisiraan siya, siniraan niya na rin yung iba, ipinagtanggol niya yung kanyang sarili. Hindi po. Pastor, walang Facebook nun eh. Alam niyo, mataas ang katungkulan ni Daniel noon, pwede siyang lumapit doon sa hari. Sabihin niya sa hari na, Hari, ito po ang gawin ninyo, huwag niyo pong ituloy yan. Alam niyo yung naging solusyon ni Daniel? Umuwi siya, nanalangin siya. Kaya ang challenge sa atin kapag tayo dumaraan ng mga pag-uusig, pag sinisiraan tayo, ang maging solusyon po natin ay manalangin. Di ganoon talaga, magkaroon ng rules. Inihulog si Daniel doon sa kulungan ng mga leon. No? Kinabukasan naman maagang bumangon ng hari at nagmamadali. Pumunta siya sa yung sitwasyon niyan dahil sa mata ng mga tao, nagkasala si Daniel, nilabag niya yung rules ng kanilang bansa, itinapon si Daniel sa kulungan ng lion, but inside the lion's den ay naging panatag si Daniel kasi kasama niya ang Diyos. Sabi ko sa inyo kanina hindi siya iiwan ng Diyos eh. Kinaumagahan, nagpunta, dumingaw yung hari doon sa kulungan ng lion. Sabi niya, Daniel, Daniel, tapat na alipin ng Diyos na buhay. Iniligtas ka ba ng Diyos sa mga leon? Sumagot si Daniel, mabuhay ang kanyang kamahalan. Hindi po ako na pagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito pagkat alam niyang wala akong kasalanan at nagagawang masama laban sa inyo. Dahil dito labis na nagalak ang hari at ipinahango niya si Daniel sa kulungan ng mga leon. Nang siya'y maihahon, wala silang nakita kahit bahagyang galos ng katawan ni Daniel. Ang lahat ng may kinalaman sa pagkahagis kay Daniel sa kulungan ng mga leon ay ipinahagis doon ng hari. Kita niyo yon, walang ginawa na pagkilos si Daniel kundi manalangin. At ang Diyos na ang gumawa ng paraan para ipagtanggol siya. At yung hari na yon, ipinatapon niya yung mga kumalaban kay Daniel, yung mga nanira kay Daniel, ipinatapon niya na ito sa kulungan ng mga leon. Hallelujah! Ang Diyos ang kumilos, ang Diyos ang nagtanggol kay Daniel. Hallelujah! Minsan kailangan nating manahimik na lang kapag may naninira sa atin at ang Diyos na ang kumilos. Last na lang, overtime tayo ng saglit. Romans chapter 12 verse 17. Sige po, bibilisan ko na. Dito na tayo mag-i-end. Romans chapter 12 verse 17 to 21. Good morning, Pastor Marvin. Salamat sa Panginoon. Good morning, Pastor, and to all viewers. Romans chapter 12 verse 17 hanggang 21. Huwag ninyong gantihin ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Mga kapatid, pakinggan niyo pong maigi po. Huwag ninyong gantihin ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Hanggat maaari makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Kasama dyan yung umaapi sa'yo, yung umuusig sa'yo, yung naninira sa'yo, kasama dyan. Hanggat maaari makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya kung nagugutom ang inyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Hallelujah! No? Huwag mong gantin kapag ginawan ka ng masama, gagawan mo rin ng masama. Huwag po. Yung kasabihan na kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. No? Kaya lang minsan yung iba dyan, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay na merong palamang bato. Minsan bumabato tayo ng tinapay pero meron pa rin palamang bato no? Ang tunay na Kristiyano, mga kapatid, kung meron kang Diyos na kilala na kasama mo, ay naapektuhan ka kung ano yung ginagawa ng iyong Diyos, kung ano yung pananaw ng iyong kasama na Diyos, yun din ikaw, mga kapatid. Daigin mo ng mabuti yung masama. Kapag pinakitaan ka ng masama, pakitaan mo ng mabuti. Darating ang panahon, mapapahiya sila sa kanilang sarili. Na kahit na inaapi ka o sinisiraan ka, nagtatagumpay ka pa rin kasi kasama mo ang Diyos. Amen? May mga pastor na minsan kapag sila ay nasa loob ng church, sila ay nagtuturo ng salita ng Panginoon, no? Nagtatapat sila sa paglilingkod, merong mga naninira sa kanila. May mga kapatiran din minsan na naninira sa kanila.
No? Imbis na ipag-pray yung kanilang pastor ay sinisiraan pa. Mga kapatid, hindi lang pastor yon, no? Maging kayo, maging ikaw sa workplace mo. Ginagampanan mo ng maigi yung tungkulin mo sa iyong workplace, pero meron pa rin mga tao sa iyo na maninira sa iyo. Sisiraan ka, no? At si Daniel nga isang tao na tapat, isang tao na matalino, isang tao na ginagampanan niya ng maayos yung kanyang tungkulin, pero merong mga tao pa rin na gusto siyang pabagsakin. Pero nanatili si Daniel sa nakasama niya ang Diyos, nagtiwala siya sa Diyos at ipinagtanggol siya ng Diyos. Amen. Hayaan mo kapatid na maranasan mo yon, na ipagtanggol ka ng Diyos. Hayaan mo na maramdaman mo na kasama mo ang Diyos, na hindi ka iniiwan ng Diyos. Ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, itatawid ka yan ng Diyos. Sa mga pastor, if God calls you to become a minister, to become a pastors, itatawid ka ng Diyos. Sa mga nanay na merong mga anak na idinadalangin ninyo na mapaganda yung kanilang mga buhay, no? Kasama ninyo ang Diyos dyan. Sa mga OFW, malayo man kayo sa inyong piling, kasama ninyo ang Diyos at ang Diyos ay nakikita niya naman, ginagabayan niya yung inyong mga pamilya, yung inyong mga anak na malayo sa inyo. Mga kapatid, sino ang makapaghihiwalay sa atin kay Kristo? Ang kahirapan ba? Ang taggutom ba? Ang mga hindi magandang sitwasyon sa ating pamumuhay? Mga kapatid, huwag nating ipahintulot yun na yun yung maghiwalay sa atin kay Kristo. Bagkus magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon, anumang sitwasyon. May kanta yan Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Yun, napaawit pa nga ako. Hallelujah. Yun na lang mga kapatid. Kasama ninyo ang Diyos, hindi kayo iiwan ng Diyos. Wala nang gaganda pa, hihigit pa sa buhay na ang Diyos ang iyong kasama. Salamat sa Diyos, sinamahan niya tayo sa umagang ito. Dakilang Diyos na pagmahal, Lord, salamat sa pagsama niyo sa amin sa umagang ito. Panginoon, hayaan niyo na lagi naming ma-realize na kasama ka namin, Panginoon. Sa aming mga trabaho, mga workplace, Panginoon, kasama ka namin, O Diyos. At hindi maikakaila, hindi mawawala na may mga taong maninira sa amin. Kahit na gumawa kami ng mabuti, Panginoon, ay meron pa rin mga tao talaga na hihilain kami pababa. Pero Panginoon, kapag ikaw yung kasama namin, O God, who can be against us, O God? Sino ba ang laban sa amin kapag kayo ang kasama namin? Pag kinakalaban nila kami, Panginoon, at kasama po namin kayo, kayo po ang kanilang kinakalaban, Panginoon. But we pray for them, yung mga kagalit namin, yung mga naiinis sa amin, Panginoon, pinapanalangin namin sila, na abutin nyo rin sila, Panginoon. Someday makakilala rin sila sa inyo, at makapaglingkod rin sila sa inyo, Panginoon. Tulad ni Apostle Paul, na binago nyo yung kanyang buhay, Panginoon. Inuusig niya yung mga mananampalataya, pero nung binago nyo siya, ay siya na mismo yung naging mananampalataya, Panginoon. Salamat sa buhay ng mga pastor na nagpapatuloy sa paglilingkod sa inyo, nahihirapan man, nasusugatan man, Panginoon, ay nagpapatuloy sila na alagaan yung inyong mga tupa, Panginoon, na ipinagkatiwala nyo sa kanila. Mga kapatid namin, Panginoon, mga OFW, mga nagwo-work sa opisina, Panginoon, mga naglilingkod sa bayan, mga bagong halal na mga leaders, Panginoon, ng bayan, mga pulis, Panginoon, at iba pang mga, kung ano man yung kanilang mga trabaho, Panginoon, Lord. Alam kong nahihirapan din sila sa kanilang mga workplace. At I pray, O God, in Jesus' name, hallelujah, palakasin niyo po sila, Panginoon. Hayaan niyo, O God, na makapanatili silang mga Kristiyano sa anumang sitwasyon. Hallelujah, Panginoon. Tulungan niyo sila na manatiling panatag kapag sila ay sinisiraan, Panginoon. Ay manatili silang panatag at naglilingkod sa inyo. Lagi nilang maisip na gantihin ng mabuti, Panginoon. Mabuti pa rin ang igaganti nila sa masamang ginagawa ng mga tao sa kanila, Panginoon.
dahil yan yung puso ng tunay na lingkod ng Diyos. Purihin ka, O Diyos, pagpalain yung bawat isa ngayon na nakinig, Panginoon, sa mensaheng ito. Maranasan namin, nakasama ka namin, Panginoon, sa bawat sitwasyon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon at muli ay binabati ko yung aking asawa dyan sa bansang Pilipinas, ang aking partner in the ministry, Sister Lovely Gem, Barrientos Tamani. Kasama niya dyan sa bahay si Lansmar. Hi Lansmar! God bless you anak. Miss ka na ni Daddy. I love you. At kayo na rin kay Mama Merly at kay Papa Nestor, sa aking Mama Lani at Papang Along, mga kapatid. At sa inyo po mga kapatid na laging kasama ko sa devotion, purihin po ang Diyos. Sana po ay lumago po tayo sa pananampalataya. Kuya Will, Pastor Willie, pagpalain po kayo ng Panginoon at patuloy po kayong magbahagi din ng salita ng Diyos. Malaking tulong to sa mga kapatiran. Ate Shelo, God bless po Pastor. Amen. Sabi ng aking asawa. Ate Shirley. Sige po. Sabi ni Sister Eileen, Amen. Thank you, Christ Jesus. Purihin ang Panginoon. Bye-bye po mga kapatid at meron pa tayong isang devotion bukas. Friday na pala ngayon. Friday na ba ngayon? Or Thursday? Friday na. Happy weekend sa bawat isa. Pagpalain kayo ng Panginoon. Praise the Lord.